Tinapon nila ang luma kong damit at sinabi, wala kang mararating. Pero pagbalik ko sa bahay, sila ang nakiusap sa akin. Ako si Mia, at buong buhay ko, isang bagay lang ang gusto ko, ang maramdaman na sapat ako para sa sarili kong pamilya. Pero sa loob ng bahay namin, parang lagi akong bisita. May kuya akong si Marco na paborito ng lahat. Magaling siya sa negosyo, palaging pinupuri ni Papa, at kahit anong gawin niya, parang tama. Ako naman? Ako yung anak na laging ikinukumpara. Bakit hindi ka katulad ng kuya mo? Ang dami mong pangarap pero wala ka namang napapatunayan. Puro ka plano, Mia, kailan ka magiging successful? Paulit-ulit kong naririnig iyon mula sa mga taong dapat unang naniniwala sa akin. Isang gabi, habang kumakain kami, sinabi ni Papa ang bagay na hindi ko makakalimutan. Alam mo, Mia, minsan iniisip ko kung sayang lang ba ang pagpapalaki namin sa'yo. Parang tumigil ang mundo ko. Napatigil ako sa pagsubo. Bakit niyo po nasasabi yan? Tumawa si Kuya Marco. Kasi totoo naman. Ilang taon ka nang naghahanap ng trabaho, wala ka pa ring malaking pera. Ako ang tumutulong dito. Napayuko ako. Hindi dahil wala akong sagot. Kundi dahil masakit marinig mula sa pamilya mo ang bagay na kinatatakutan mong isipin tungkol sa sarili mo. Kinabukasan, may interview ako sa isang malaking kumpanya. Isang pagkakataon na matagal kong hinihintay. Pero bago ako umalis, hinarang ako ni Mama. Anong suot mo? Tama lang po, ito lang yung meron ako. Tiningnan niya ang damit ko at napailing. Ganyan ka pupunta sa interview. Kaya ka hindi umaangat Mukha kang kawawa. Masakit. Pero ngumiti ako. Ma, hindi naman damit ang basehan ng kakayahan ko. Bigla siyang natawa. Napaka-idealista mo talaga. Tingnan natin kung saan ka dadalhin ng yabang mo. Yabang. Ang pagtitiwala sa sarili, tinawag nilang yabang. Sa interview, nanginginig ang kamay ko. Pero ginawa ko ang lahat. Ipinakita ko ang mga ginawa kong proyekto, mga gabing puyat ako, at mga pagkakataong hindi ako sumuko kahit walang naniniwala. Pagkatapos ng ilang araw, tumawag ang kumpanya. Congratulations, Mia, you are accepted as the project manager. Hindi ako makapaniwala. Ako? Yung anak na sinabihang walang mararating. Ako ang napili. Lumipas ang ilang buwan. Nagtrabaho ako ng sobra. Hindi para patunayan sila. Kundi para patunayan sa sarili ko na kaya ko. Hanggang isang araw, may malaking event ang kumpanya. At doon ko nakita ang pangalan ng guest speaker. Marco Villanueva. Kuya ko. Nalaman kong bumagsak ang negosyo niya. Nalugi siya. Lahat ng taong dati niyang pinapahanga, nawala. Pagkatapos ng event, nakita niya ako. Natigilan siya. Mia. Umiti ako. Kuya. Tinitigan niya ang ko. Senior Project Manager. Hindi siya agad nagsalita. Pagkatapos, mahina niyang sinabi. Hindi ko akalain. Ano? Na ikaw pala ang magiging mas successful sa atin. Akala ko doon na matatapos. Pero hindi. Makalipas ang isang linggo, umuwi ako sa bahay. Pagbukas ko ng pinto, nandoon sila. Si Papa. Si Mama. Si Marco. Tahimik. Hindi tulad noon na puno ng pangungutya. Lumapit si Papa. Mia, po. Pwede ba kaming humingi ng tulong? Napangiti ako ng bahagya. Akala ko po wala akong mararating. Tumahimik sila. Doon ko nakita sa mukha nila ang pagsisisi. Sabi ni Mama. Anak, mali kami. Unang beses kong narinig iyon. Pero hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o masaktan. Ma, alam niyo ba kung ilang gabi akong umiyak dahil sa mga sinabi niyo? Namasa ang mata niya. Alam namin. Hindi. Hindi niyo alam. Lumapit ako. Hindi niyo alam kung gaano kasakit na ang unang nang down sa akin ay pamilya ko. Walang sumagot. Akala nila gaganti ako. Akala nila iiwan ko sila. Pero ang ginawa ko, tinulungan ko sila. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit. Kundi dahil ayaw kong maging katulad nila. Tinulungan ko si Kuya na magsimula ulit. Tinuruan ko si Papa at Mama na huwag husgahan ang tao base sa pera o tabumpay.
Pagkatapos ng ilang buwan, habang magkakasama kami kumain, sinabi ni Papa. Mia, proud ako sa'yo. Napahinto ako. Dati, pangarap ko lang marinig iyon. Pero ngayon, iba na. Umiti ako. Salamat, Pa. Pero sana noon pa natin natutunan na hindi kailangang mawala muna ang isang tao bago natin siya pahalagahan. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa kaaway kundi sa mga taong pinakamalapit sa atin. Pero huwag mong hayaan na ang panghuhusga ng iba ang magsulat ng katapusan ng kwento mo. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pag-angat, kundi ang manatiling mabuti kahit ikaw ay nasaktan.